And special episode 3206, 3207, and 3208. Alamin natin, no, anong emosyon ba ang meron, no, sa puso ng bawat isa na posible isa yan sa mga kinikimkim nyo or dahilan kung bakit ayaw nyo or hindi nyo kayang ilabas yung totoong nararamdaman ninyo or totoong talaga. Kasi may mga ganung tao na may mga bagay na naging hadlang para magkaroon tayo ng lakas ng loob para sabihin sa mga tao o marinig ng tao na yan ang kailangan niyang marinig. O una, ay malungkot nga talaga siya. Pangalawa, takot. And pangatlo, ay, trust. Okay. Kaya ito talaga ang bibigat, di ba? Yung una is malungkot siya dahil naririnig niya, no, na pinag-uusapan ikaw. So ibig sabihin, may mga panahon talaga na kahit anong iwas mong gawin na huwag mapag-usapan yung taong yan. Kung kailan ka talaga umiiwas, dun pa talaga siya lalabas, di ba? Ito yung mga bagay na gusto mo na sanang makapag-move on, pero wala eh. Pagdaan mo sa isang bar, narinig mo yung favorite song ninyo, pagdaan mo sa kanto, ando doon yung mga fishball quick na tusok-tusok, pati yung mga kung ano-ano doon, bituka. Di ba? And then, habang pauwi ka, halimbawa, ando doon yung takot mo, 'di ba? Na paano mo ba i-handle yung sitwasyon mo, no? Kasi ang dami yung iba sa inyo siguro may problema sa pera, problema sa pamilya, yung problema na hindi tanggap ng pamilya mo yung mga posibleng desisyon na ilalabas mo. And then yung kasunod kasi is yung trust issue. So, ibig sabihin, isa sa pinakadahilan na magdedesisyon ikaw na iwanan yung taong kasama mo sa ngayon is sinira niya tiwala mo sa kanya na lalong nagpalugmok sa'yo, lalong nagbigay sa'yo ng severe pain. Diba? Kasi iba-iba yung level kung paano nawala. Iba-iba din kasi yung level ng sadness, ng fear, ng trust, 'di ba? So, nasa sa inyo talaga yon kung alin dito sa tatlo yung pinakamabigat. Pero kalimitan, ito yung trust, 'di ba? Kasi sasabihin mo, kung yung tao, kung halimbawa ikaw yung husband, no? Ginasta ng asawa mo lahat ng pinaghirapan mo. Tapos, yung edad mo, nasa 40 halimbawa. Yung perang winaldas ng asawa mo, 20 years mong pinaghirapan. So, kaya pa ba ng katawan mo magtrabaho ng another 20 years para mag-back to zero? Di ba hindi? Kasi andi dito na yung kalungkutan eh. Wala ka ng inspiration, but all sadness na. And then the fear na kung sakali, no, na bumalik ka sa trabaho mo, magsimula ka ulit back to zero, andun na yung takot kung kakayanin pa ng katawan mo ng another 20 years para makabawi. At walang assurance yun na maging pareho yung income mo noon sa income mo ngayon. At dito na pupunta yon yung trust issue. Hindi lang mawawala yung trust mo doon sa asawa mo, kundi pati na rin sa sarili mong kakayanan na sa bigat ng kalungkutan na dinadanas mo, sa takot na mangyari uli sa'yo yan, doon ka magkakaroon yung hesitant ka, pinipigilan mo na yung sarili mo. Diba? Kung sakali, nasasabihin mo sa sarili mo, kung sakali na babalikan ko siya, tatanggapin pa kaya ako? Kasi nasira ko yung tiwala niya, di ba? And then, babalik ka na naman dito, malungkot ka na naman.
So, hindi mo siya kayang harapin ng personal, gagawa ka ng text. Ang tagal, di ba? Doon sa text. Tapos, yung bandang send na, babalik ka na naman doon, review. Tapos, doon naman, papasok na naman yung fear. Na baka may mali sa message mo, baka ito na yung katapusan, imbes na may pagkakataon ka pa. Baka, lahat ng baka, nandoon, di ba? Pati tiwala tuloy sa sarili mo, nawawala. Kasi, kalimitan kapag ikaw yung may kasalanan, siyempre, maghahanap ka ng solusyon, di ba? Isang solusyon na posible, na dapat convincing, na patawarin ka, pagbigyan ka ng another pagkakataon, etc., etc. Kasi nandun ka na sa side ng fear. Pero, dahil sa parang wala ka pa rin tiwala sa sinulat mo doon, buburahin mo. Yun, pupunta ka na naman kung saan ka mapunta. No? Kinagabihan, ganun uli. Malungkot ka na naman. Gagawa ka na naman ng text. Di ba? Review, hanggang sa ewan ko, mapudpud na siguro yung daliri mo, kaka-review, and then nandoon na naman, habang nagre-review ka, takot ka na naman. Di ba? And then, sasabihin mo dito, isang pagkakamali ko, tapos ang lahat ng pagkakataon. Ganon yun, di ba? Lalong-lalo na kung kabisado mo yung taong ginawan mo ng kasalanan. Yung tao na wala namang ginawa sa'yo kundi minahal ka, pinagsilbihan ka, tinanggap ka, buong buo. No? Na walang limitasyon, walang keme, wala lahat. Kasi sa totoong buhay, meron at meron tao na mamahalin ka, tatanggapin ka sa kabila, no, ng estado na meron ka. So, hindi yun suntok sa buwan. Kaso, kung ikaw naman yung tipo ng tao na nagkataon, na nakatagpo ka ng ganyan, parang overwhelming, na hindi mo alam kung totoo pa ba ito, panaginip ito, o ano lang ito, di ba? Kasi, minsan sasabihin mo nga sa sarili mo, parang hindi ko deserve na makatagpo ako ng isang tao na mamahalin ako ng sobra. Susuportahan ako sa lahat ng gusto ko. Kung ano yung gusto ko, andun siya. Kung saan siya, andun ako. Kung ano yung hilig ko, hilig niya. Kung ano paborito niya, paborito ko. And then kahit may mga bagay na opposite kayo, nagkakasundo kayo, tapos magaan yung sitwasyon, magaan ang pasok ng pera, kahit may delay sa pera, masaya kayo, yung ganun, yung parang ando doon sana yon. So kung ikaw yung taong nasa ganung sitwasyon, tapos sinira mo, bigla, yung magandang pagsasama, and then few years later, na-realize mo na yung totoong tao pala na dapat mong makasama at pinagtuunan ng pansin, yun pala yung taong iniwanan mo. At yung taong pinakisamahan mo, yun pala ang karma mo. So, di ba? Kasi, hindi ka naman talaga matututo hanggat hindi ka malalagay sa ganyang sitwasyon. So, kung ikaw yung may kalungkutan, may takot, at kawalan ng tiwala sa sarili mo at sa paligid mo, unahin mo sarili mo. Para mawala ang lungkot na ito, tanggalin mo ang takot mo. Magtiwala ka sa sarili mo na tanggapin man niya o hindi yung paliwanag mo. Ang mahalaga, nasabi mo. Diba? Kasi, pag nasabi mo lahat yon, mawawalan ka na ng palaisipan kasi alam mo na yung sagot eh. Whatever the answer, tanggapin mo kasi ikaw yung may pagkukulang, ikaw yung may pagkakamali. Huwag mo na sabihin itulpo mo, ganito mo, kasi drama na yan eh. Huwag mo na idama yung ibang tao kasi nung nag-decide kayong magsama, hindi naman kasama si tulpo. Nung nag-decide kayong magkaroon ng anak, hindi naman siya bahagi dun sa paggawa ng anak, di ba? Literally speaking, and yun natatagal yung totoo doon. So, huwag kang mangdamay ng ibang tao, lalong-lalo na kung hindi sila kasama sa umpisa. Proceed tayo!